Hindi ka naman na iba sa amin, ano? At parang kapatid mo na rin si Denalyn. Opo. Baka naman pwedeng tulungan mo kami sa gastos. Po? Kasi po... Huwag ka mag-alala. Nag-canvas naman na kami ng venue. At mga gagamitin para sa debut. Nakahanap na rin kami ng gown na susuotin ni Denalyn. Hello po, tita. Oh, Syra. Nasaan si Benedict? May binili lang po. Mano po, tita. At ito nga po pala, tita. Bumili po ako ng lechon manok para sa inyo. Nabanggit po kasi ni Benedict na wala pa po kayong ulam, kaya ito po, tanghalian nyo na rin. Ako, ang bango naman nito. Sakto dahil matagal na rin akong hindi nakakatikim ng manok. Paano? Puro gulay ang pinapakain nila. Nakakasawa. Oo nga po. Pero wala ka man lang bang dalang panulak? Po? Ang ibig kong sabihin, wala ka man lang bang pa-soft drinks? Alam mo na. Sige po, tita. Magpapabili na lang po ko kay Benedict. Talaga? Nakaw, masarap kasi to pag may kasamang malamig na soft drinks. Ay, Shali ka. Maupo ka na. Magkwentuhan tayo. Ay, salamat po, tita. Sorry po, ngayon na lang ako nakabisita. Medyo busy po kasi sa work. Kumusta na po kayo? Eto, ayos naman. May inaalala lang. Inaalala? Ano naman po yun, tita? Nabanggit na naman siguro sa'yo ng anak ko na malapit na ang debut ni Denalyn. Diba? Opo. Sa katapusan na po, diba? Oo. At matagal na talagang nire-request ni Denalyn na magkaroon ng party. Naiingit kasi sa mga kaibigan niya. Kaya lang... Ano po? Wala pa kasi kaming sapat na ipon. Ay, nakakaawa naman kung hindi pagbibigyan ang hiling ng bata. Minsan lang naman ang birthday. Oo nga po, tita. Kaya, Syra, maglalambing sana ako sa'yo. Po? Tutal, hindi ka naman na iba sa amin, ano? At parang kapatid mo na rin si Denalyn. Opo. Baka naman pwedeng tulungan mo kami sa gastos. Po? Kasi po... Huwag ka mag-alala. Nag-canvas naman na kami ng venue. At mga gagamitin para sa debut. Nakahanap na rin kami ng gown na susuotin ni Denalyn. Ang totoo niyan, pinareserve na namin yung gown. Baka kasi maagaw pa ng iba. Mura lang naman, nasa 10K Plus yung venue at iba pang kailangan siguro. Nasa 50 mil ang lahat. All in na yon. Mura na daw yun, sabi nung kaibigan ko. Tita, pasensya na po. Masyado po kasing mabigat yung 50,000. Pero susubukan ko pong makatulong sa ibang bayarin. Pwede ko naman pong gawa ng paraan yung sa venue. May kaibigan po ako na nag-aasikaso ng mga event na katulad ito. Susubukan ko pong kausapin. Ganun ba? O sige. Basta ikagaganda ng debut ng bunso ko. Gawa ko dyan. Ikaw nang bahala sa lahat Okay? Lahat? Sige po, tita. Pupuntahan ko na lang po yung kakilala ko para mapag-usapan yung mga pwedeng gawin. Ay, sige, Syra. Paniguradong matutuwa si Denalyn nito. Sasabihan ko na siya na may sponsor na ang debut niya. Babe, masarap tong binili mong cassava cake. Bili ka ulit nito, ha? Sige. Mura lang naman yan. 3 na bilhin mo, babe. Para naman hindi bitin ng pagkain. Hinubusan kasi ako nila mama. Sige, babe. Sa pagbalik ko na lang dito. Syra! Ay, busy ba kayo? Hindi naman po, tita. Bakit po? Syra, di ba malapit na rin ang birthday ko?
Oo, mukhang nakalimot ka. Malapit na rin ang birthday ko. Kasunuran lang kasi sila ni Denalyn. Oo naman, tita. Hindi ko nakakalimutan. Siyempre, birthday niyo yun. Baka naman pwedeng ibili mo ko ng bagong kalan. Yung nakita ko sa internet, yung di kuryente. Saira, kahit yun na lang ang regalo mo sa akin. Pero kasi nito ang kumari ko. At saka para madalas yung kayong maipagluto. Nasa 4,000 lang naman yun. Naka-clearance sale sa mall hanggang next week, sabi na kumari ko. Sige po, tita. Titignan ko. Pero advance happy birthday po. Naku, matagal ko na kasi itong sinasabi kay Benedict. Nakakalimutan lang banggitin sa'yo. Babanggitin ko naman talaga, Mama. Hindi lang ako nakahanap ng tiyempo. Sus! Ang sabihin mo, gusto mo lang solohin ang papabili ng gamit sa girlfriend mo. Saira, ha? Baka naman makalimutan mo. Sige po, tita. Titignan ko po. May binabayaran pa po kasi ako. Basta, i-prioritize mo ang wish ko. Magtatampo talaga ako sa'yo pag hindi mo ko binilhan nun. Okay po. Isa pa pala, ang sabi ni Denalyn, gusto niya sa hotel ganapin ang debut. Sabi ko naman, kayang-kaya mo yun. Kasi, sabi mo, ikaw ang bahala, diba? BFF, namiss kita! Namiss din kita, BFF. Ikaw naman kasi, hindi ka man lang makadalaw dito sa shop ko. Parang 1 taon na yata simula nung huli mong pinuntahan tong shop ko. Sira, 6 months ago lang. Paano? Busy ka rin sa mga events mo. Baka best event organizer yan. Pinola mo pa ako. O siya, anong hanas mo at nandito ka? Sorry na. Medyo busy lang talaga. Anyway, BFF, diba nag-o-offer kayo ng catering sa mga event? Oo naman, BFF. Bakit, para sa anong occasion ba? Wedding, birthday, graduation, party, debut, o kung ano mang gusto mo. Gusto mo funeral service pa. Debut? Debut? Para kanino? Huwag mong sabihin sa'yo. Or sa kapatid mo. Wala ka namang kapatid na 18, di ba? Sira, sa kapatid ng boyfriend ko. Magdedebut na kasi sa katapusan. Okay, I see. Pero bakit ikaw nag-aasikaso? Bakit hindi yung pamilya ng boyfriend mo? Pinakiusapan kasi ako ni tita na kung okay lang. Tulungan ko sila sa gastos. Kaya lang masyado kasing mahal yung napagtanungan nila. Kaya ang naisip ko i-DIY na lang para mas makatipid. Ay, ang taray. Sagot mo sila, te. Ako ang babaeng bakla dito pero kinabog mo ako sa padibo mo. Hindi naman. Tumutulong lang. Sana nga. Well, ano pa nga ba? Hayaan mong tulungan na lang kita. Talaga? Naku, thank you, BFF. Lifesaver ka talaga. Wala yun, ikaw pa ba? O siya, kailan yung exact date? Yung mga food na request or my special food request ba? Ganun, tapos Dear love, sa tulong nga ng aking kaibigan, ay nasimulan na namin ang paghahanda at pagpaplano. Nakakapagod pala to. At talagang naapektuhan, hindi lang ang attendance ko sa trabaho, kundi pati ang aking bulsa. ano pa kaya? BFF, sa tingin mo, dito na lang kaya sa gilid ng court ilagay yung backdrop? Pwede. Tapos dito na rin sa center ikakalat yung mga table. Lagyan na lang ng white na tablecloth para maaliwalas ang atake. Pwede, pero mas bagay yata kung pink at white. Yun lang. Pink at white? Oo, di ba? Mas elegant tignan. Takpan na lang natin yung basketball ring para hindi asiwa sa mga napipicture. Pwede naman. Tapos palibutan na lang natin ng balloons and flowers. Oo, tama. BFF, samahan mo na lang ako sa pagbili ng materyales, ha? Go. Konti lang kasi ang alam ko sa ganyan. Sure. Available naman ako today. Thanks, BFF. Sandali lang, ha? Tawagan ko lang si Benedict para sa budget. Gora Bells, mag-iikot-ikot lang muna ako para ma-visualize ko to. Oh, babe. Napatawag ka. Babe. Bibili na kasi kami ni Pat ng mga gamit para sa debut. Baka pwedeng mahingi ko na yung pera?
Medyo malaki kasi ang magagastos namin. Baka kulangin tong dala ko. Ha? Pera? Naku, babe. Wala pa kasi akong pera. Di pa ako nakakasahod. Ha? Paano kami makakabili ng gamit? Baka naman pwedeng sagutin mo muna. Isa pa para kay Denalyn naman to. Sa kapatid ko. Diba? Consider this as your gift to her. Pero babe, hindi ko naman pwedeng akuhin ang lahat. May mga binabayaran din ako. Pero, Babe, sige na. Ibababa ko na tong call. May ginagawa pa kasi ako eh. wait lang! Bye, love you! Inis. Wala na akong nagawa, kundi saluhin ang gastos. Maitawid lang ang debut ng kapatid ng boyfriend ko. Ang totoo niyan, hindi ko naman naging close si Denalyn dahil sa pagiging bratinela nito. Kaya nga nagtataka rin ako kung bakit sa akin pinaakong lahat ng gastusin. At ang malala, hindi sila naglabas ni singkong duling. Walang tumulong ni isa sa kanilang pamilya. Pero alam niyo yung mas nakakairita? Yung kahit anong gawin mong effort, ay may masasabi pa rin sila sa kabila ng iyong mga ginawa. Ano to? Bakit dito? Kuya, akala ko sa hotel. Hindi ko alam. Wala akong kinalaman dyan. Si Syra ang tanungin nyo. Ma! Bakit naman po dito kinanap yung demo ko? Anak, huminahon ka na nga muna at baka masira ang makeup mo. Sinabi ko na diba? Dapat sa hotel. Pero ano to? Bakit nasa basketball court? Nakakaya sa mga classmates ko. Tapos wala man ng photographer or photo booth. Yung mga pakain, kakaunti na yung choice pasensya na anak. Wala rin akong ideya dito. Nakakainis naman Sinana ang birthday ko. Hindi naman to yung ni-request ko Once in a lifetime lang to, tapos ganito pa. Hey! Hayaan mo. Kakausapin ko ang girlfriend ng kuya mo. Enjoy po kayo. Grabe, BFF. Hindi mo naman sinabi na 100 katao pa lang pupunta. Kaloka, ha? Sobrang dami, day. Siksikan tayo, Akala ko ba 40 to 50 bucks lang? Kahit ako nagulat, buong village yata pinapunta dito sa venue. Wala na tuloy maupuan yung iba. Paano kaya to? Pwede sigurong... Syra! Tita? Bakit po? Kumain na po ba kayo? Pwede ka bang makausap? Sige po. Tita, tungkol saan po ba? Yung tayong dalawa lang sana. Doon tayo sa gilid. Naubos ang vacation leave ko para lang sa preparation ng debut ni Denalyn. Pero kahit na ganoon buong puso pa rin akong tumulong. Yun nga lang, sa lahat ng effort ko ay tila kulang pa rin para sa pamilya ng jowa ko. Tita, may problema po ba? Ang totoo, okay naman sana, kaya lang, iba kasi yung inaasahan namin. Po? Hindi ko po maintindihan. Hindi po ba kayo masaya sa ginawa ko? Hindi naman sa nagrereklamo, Pero, alam mo naman kasing special day to ng anak ko. Sana, hindi mo tinipid. Bakit kasi naisipan mo pang mag-DIY kaysa maglabas ng pera? Hindi naman siguro mabigat na kumuha na lang ng event coordinator para naman mas naging maayos ang party, hindi ba? Tita, maayos naman po Kinulang lang po talaga sa mga table dahil hindi ko po inaasahan na ganito karaming tao ang pupunta. Syra, hindi ba't nagbigay ako ng listahan sa mga gustong mangyari ni Denalyn? Pero ano to? Nasa ng hotel, ang mga waiter, ang cake. Anong nangyari sa mga sinabi ko? Ginawa mo pang venue, basketball court. Nakakahiya, hindi ba? Bakit mo naman kami tinitipid? Kapal na mukha. Yan ang nais kong sabihin ng mga oras na yun. Pero nanaig sa akin na irespeto pa rin si tita dahil nanay siya ng boyfriend ko. At isa pa si Benedict, ni hindi man lang niya ako naipagtanggol ng mga oras na yun. Lubos ko tong ikinatampo sa kanya, kaya 1 linggo kong hindi nagparamdam. Hanggang sa mabalitaan ko na lang na
Ate, nakita mo na ba to? Yung ano? Ito oh. Di ba ito yung kapatid ni Kuya Benedict? Si Dena. Denalyn ba yun? Oo, si Denalyn. Patingin nga. Ito oh. Nasa Boracay sila ngayon. Nagbabakasyon. Thank you, Mama, sa birthday gift niyo sa akin. Nakabawi na kayo sa simpleng debut party. #Boracay for a week. Dear Love, matapos kong makita ang post sa Denalyn, ay binlock na silang lahat at hindi na nagparamdam. Oo, pati kay Benedict. May pera naman pala sila, pero bakit pinasalo nila sa akin ang lahat? Miski simpleng pasalamat, hindi ako nakatanggap. Para akong isang alkansyang napakinabangan na, kaya wala nang halaga. Naisip ko nga na sana, nagdamot na lang ako. Sana hindi na lang ako nag-effort ng husto. Total, hindi naman nila na-appreciate ang ginawa ko. Tunay ngang mahirap maging mapagbigay dahil aabusuhin nila ang iyong kabaitan. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. At yan ang ating kwento ngayong Feel Good Monday sa Dear Love. Kwento yan ni Syra at ni Benedict. Wait lang, parang meron ako naririnig na hindi. Wait, ano yun? Ayan. Charot. Parang minumulto tayo joke lang. Huwag nating takutin ang sarili, mas... Ayan, so Feel Good Monday, kwento ni Syra at ang kanyang jowang walang silbi. Charot. At ang nanay niyang pangalanan nating Tita Huthutera. Ay, mali ba yun? Charot. Grabe naman yung kwento. Alam nyo kung napakinggan nyo yung kwento, magmula umpisa hanggang sa dulo, talagang in the middle of the story, talagang mapapakamot na lang kayo sa ulo. O kaya ang sarap. Ang sarap ba? Ay, naku talaga. Ang sarap lapirutin yung nguso ng tita. Charet, ng tita. Yung nanay ng jowa ng ni Syra, diba? Nakakaloka naman yun. Wait lang, di ba mag-boyfriend-girlfriend pa lang sila? Pero grabe naman maka-request itong nanay, diba? Pati yung kapatid na hindi naman din pala sila close. Makapag-request ng debut, ganun-ganun na lang. Ano? Galit na galit ba ako? Charot. Hindi, diba? Wag naman tayo masyadong makapal yung fest, hindi ba? Tapos magrereklamo ka pa na pag natulungan ka na, tapos hindi ka na satisfied doon sa tulong na binigay sa iyo, may pagreklamo ka pa talaga? Ay, naku! Sarap mong konyatan, hindi ka lang mag-thank you. Wala ka na ngang ambag. Hindi ka nagbigay ni singkong duleng para mas kung gusto mo talaga, no, magtutulungan, tulungan mo. Hindi... Grabe, anak niya ba yung girlfriend? Hindi naman, diba? Parang
Ay, naku talaga. Charot. Ang mas nakakainis dito, yung jowa na hindi man lang napagtanggol. Yung tipong feeling ko ang labas dito ni Syra ay isang sugar mommy. Ganun ba? Grabe, no? Yung parang mas sumasandal siya dito sa babae. Hindi ba? Pero yan ay kaarawan or debut ng ng kanyang kapatid, ng anak ng jowa ni Syra, kahit papaano gumastos. Tapos kung merong ibibigay na parte yung jowa, hindi para ibigay lahat ng tulong. Hindi ba? May ilan lang. Para lang hindi, alam mo yung masabi na merong maitulong. Hindi yung ipapasagot mo lahat. Kaya tama lang yung ginawa nito ni Syra na hiwalayan. Actually, nung gitna, medyo nanggigigil na ako eh. Charot. Masyado ako apektado sa drama. Oo, apektado ko. Kasi parang ginagawa nyo na lang ng ATM. 'Di ba? Huwag nating gawing ATM yung tao. Tapos nun, kapag wala nang pakinabang sa inyo, parang kalilimutan mo na lang. At maraming ganyan. Kahit na sa simpleng kaibigan lamang, 'di ba? Kinakaibigan ka nila kasi meron silang makukuha sa iyo. Pero, sa panahon na wala nang makukuha sa'yo, unti-unti na yang lalayo sa'yo. Yung mga panahon na sila'y nangangailangan at kaya mong tumulong sa kanila, talagang all out ka. Pero yung ikaw na nahihingi ng tulong sa kanila, hindi na nila kayang ibigay. Hindi ba? Maraming ganyan. Kaya, alam mo, naniniwala na lang tayo sa karma ng bonggang-bongga. Kasi, kung ano man yung ginagawa mong pandaraya or, anong tawag dito, hindi maganda sa kapwa mo, sa anumang larangan yan, may karma rin ang darating sa panahon. Diba? At saka, nakakaloka din nitong kapatid Sai. Diyos ko, kabata-bata pa lang, grabe. Kung wala kayong pera, magtiis, hindi ba? Napaka-social climber ng bonggang-bongga. Kaya kung ako sa inyo, sa mga anak nyo, huwag nyong sasanay maging ganyan, maging kailangan makipagsabayan sa iba. Alam nyo, sa buhay naman, hindi mo naman kailangan makipagsabayan. Kanya-kanyang pagiging successful yan, diba? Ay, nako na naman. Parang nag-init yung ulo ko today. Charot. Ay, nako, salamat sa inyong pagtutok dito sa 98.3 Love Radio sa kwento ng Dear Love. Bukas magkita-kita tayo sa panibagong kwento ng Dear Love. Pero, alam niyo, kabisyo, tuloy-tuloy pa rin ang ating chikahan. Live and alive tayo sa ating Facebook page, sa Love Radio Palawan. And of course, sa aking Facebook page na Mama Morena. Kaya naman, kung meron kayong hanas, chika, at masasabi ngayon sa kwento natin, abay, pwedeng-pwede nyo yan i-comment sa ating Facebook page. Ha? So, doon tayo magbardagulan ng bonggang-bongga. O siya, kabisyo, ako muna exit muna sa ere, pero tuloy-tuloy tayo sa ating live hanggang mamaya pa tayong alas 12 ng katanghalian dito sa 98.3 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, so magandang morning, Puerto Princesa, Palawan. So we are live and alive sa Facebook page, Love Radio Palawan, and of course sa ating aking Facebook page, Mama Morena. So grabe, no, medyo nakakapang-init ng ulo. Tsareng! Yung kwento ng ating Dear Love ngayong umagang itetsewa, diba? Hindi, ang nakakayamot dito, hindi man lang nagpasalamat sa ginawang effort, diba? Effort yun, yung biruin mong apektuhan na yung trabaho mo, hindi na ka na nakapasok, yung leave ng kanyang jowa, inilaan doon, tapos sila habang sila parang hayahay, tapos talaga ba, nagwa-wonder tuloy ako kung anong trabaho ni Syra. Siguro inintroduce ito, so, inintroduce ito ng pangalan nito,
ng medyo siguro may pera-pera ng kanyang bowaret. Kaya, ayan, parang yung mujay nung Otoko, super, palambing, ganyan, di ba? Pero di ba, nakakahiya din naman yung parang ganun. Alam mo kung may gastos, lalo na magjowa pa lang sila, buti nga doon pa lang sila sa stage na yun, diba? What if naging sila na parang aasa, tapos yung jowa niya, ramdam ko na walang silbi talaga, kaya carry lang din talagang hiwalayan yung mga taong ganyan. Dahil wala silang silbi. Para ka lang, sinisip-sipang ka, linta, kumbaga, diba? Hinihigup-higupan ka hanggang sa mawala ka na. O tapos nun, nagboracay yung pamilya, hindi man lang na parang, gusto mo bang sumama, ganyan. Pero kasi pag sumama na naman, another gastos na naman. Ako, maraming ganyan talaga. Oo. Kaya minsan na matuto tayong mag-say no sa mga tao. Alam naman natin may sasama ang loob, ganyan, pero kasi ako feeling, basta ganoon, hindi kasi sila matututong mag-stretch ng sarili nila kung paano nila buhayin. Or kung meron sila mga gustong-gustong na bagay, hindi nila kayang gawin nila on their own. 'Di ba? Ay nako. At ang nakakalungkot dito talaga, in reality talaga, pag ikaw, marami pang pakinabang sa'yo, napakarami mong kaibigan. 'Di ba? Totoo 'yan. At kapag ikaw yung tipong walang-wala na at wala na silang mahihita, lalayo na rin yan sila sa'yo, diba? So, at this point, habang tumatanda ka, kaya nga, diba, kapag tumatanda ka na, mas yung circle of friends mo, mas lumiliit na lang. Mas binibigyan mo na lang yung importansya yung mga taong nakakasama mo through thick and thin. Sila. Regardless na maging maganda at bumagsak ka, andyan din sila para sa'yo. Di ba? So, yun. At this point, kailangan din natin pumili ng mga kakaibiganin, ganyan. Kapag ikaw napapansin mo na parang, wait lang, didikit ka lang ba sa akin kasi meron kang ganito? Pwede ka namang maglaylo na. Ganon. Ayun. Not to give too much of yourself to them, ganyan. Gumawa ka pa rin ng kahit pa paano. May boundaries, di ba? Kasi, yan yung paglalagay mo ng boundaries sa ibang tao, yan yung boundary na parang mahihiya sila sa iyo, diba? Okay, usually I do that. I can be fun with ganyan. But there's a certain time na magba-boundaries ako kapag may nagawa ka na at napapansin na akong may mali ata sa iyo. Wait lang, kalma ka lang dyan. Ganon siya. Ayun. At isa sa pinaka charot. Diba? Ako feeling ko ang dami ko na rin natutunan Ako feeling ko sometimes we have to learn to say no sometimes in our life. Ganon. Hindi naman kung magpapahiram ka, siguro it's not the full amount. What you can give is yung half lang, yung tipong kaya mo nang kung hindi ka man bayaran, itapon mo na. Pero pag ako nagpa-utang ng bayaran mo yan. Bumbo sa akin. Hindi nga Ganon. Anyway, well, that's life. Ganun talaga. Siguro, kaya marami ding umaabuso, pinagbibigyan hanggat hindi nagbibigyan. Ganun.
Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Kasi another kwentuhan na naman tayo bukas dito sa Dear Love. And live and alive pa rin tayo sa ating Facebook page. Every Monday to Friday yan. And Saturday, ayan, live and alive din tayo dyan. Kaya make sure na palagi kang nakatutok dito sa Love Radio Palawan. O siya, ako muna i-exit at maraming salamat sa inyong pag-antabay sa ating kwento ng Dear Love. O, diba? O siya, bye-bye, Kabisyo! Oy, by the way, last na lang, pwede na po kayong mag-claim ng mga nanalo nung nakaraang Sabado sa ating ACS Millones. Yung cash prize pa lang po. Yung gift packs, we will advise kung kailan po kayo pwedeng mag-claim na. At this point, nakalist na naman po yung mga winners natin. And kapag andyan na, i-release po namin agad-agad. Pwede, at papatakbuhin namin kayo dito. O siya, Kabisyo, maraming salamat! Magkita-kita tayo muli bukas sa panibagong storya ng Dear Love.